Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng ating mahal na ina na nagpakita sa bundok ng Carmel. Napakaganda po ng ibig sabihin ng Carmel. Ang kahulugan nito ay hardin. At tayong lahat ay tinuturing na hardin, the garden of God. Tinatanim niya ang kanyang grasya, kanyang pagpapalat, kabutihan sa atin. Pinagdarasal tayo ng ating mahal na ina. Tinutulungan tayo ni Maria na anuman ang kabutihan na tinanim niya sa atin ng Diyos ay tumubo at mamungang mas mabuti. Sa mga napakaraming pagkakataon na kung saan tumubo nga tayo pero walang bunga ang ating buhay dahil paulit-ulit tayo bumabalik sa ating mga pagkakamali sa kasalanan. Palagi nating pinakikinggan ang tukso ng demonyo. Mga kapatid, pagsisihan natin mga pagkakataon na ito na kung saan tayo ay nililigtas ng Diyos pero palagi nating nilalapit ang ating sarili sa kapahamakan ng kasamaan. Sa mga pagkukulang natin, naway kaawaan tayo ng Diyos para makita tayo muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Hinaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mo kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen. Sa tulong nito, kami naway pagindapating makasapit sa banal na bundok na si Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya. Parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog, gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lalapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng inyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang muka
pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Narinig ko ang daing ng aking bayan, at alam ko ang pag-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya, papapuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Sumagot si Moises, "Sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito ay sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na ang Ehipto, ang aking bayan." Sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimuting yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang poon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya'y utos, kay Moises ibinilin, ang kahanga-hangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinapahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus, "Pinapasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Binigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kung hindi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kung hindi ang anak at iyong marapating pagpahayagan ng anak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang araw sa inyong lahat. Meron pong isang true to life story na kinwento po mismo ni St. John Marie Vianney, ang kura paroko po ng Ars at ang patron saint naming mga pari. Sabi po niya nung minsan, meron pong isang dalaga na dumating sa parokya at nangumpisal po sa kanya.
Pagkatapos po sinabi ng babae yung mga kasalanan niya dito sa santo, nagtanong po ang pari, wala ka na bang ibang nakalimutang ikumpisal? At nag-iisip po itong babae, sabi niya, wala na po akong matandaan. At dito po nagtanong St. John Marie Vianney, ang pare, kung wala ba daw naaalala itong dalaga na isang party o pagsasalo-salo na kung saan meron pong isang gwapong lalaki na ayaw makipagsayaw dito sa dalaga. Pinili daw nitong gwapong lalaki lahat ng mga babae doon para sumayaw. Natatanging itong babae na nagkukumpisal sa kanya ang hindi daw inanyayahan nung gwapong lalaki. Hindi daw pinansin itong dalaga. At tinanong daw po itong pare, si St. John Marie Vianney, yung dalaga, kung naaalala ba niya yung lungkot na naramdaman niya nung gabing yun. Kasi hindi siya niyaya, hindi siya pinuntahan, nilapitan nitong gwapong lalaki. At doon na po naalala ng babae. Sabi niya, o nga po, no, napakasakit ng aking loob nung gabing yun. Kasi tinitignan ko po yung lalaki, gusto ko talaga nalapitan niya ako para makipagsayaw siya sa akin. Pero kahit na paano ko siya tignan, hindi niya ako matignan ng diretsyo. Tinatanggihan niya yung aking pag-aaya. At naalala daw po nung dalaga, may kulay asul yung paanan po nitong gwapong lalaki. Naglo-glow daw po ng kulay blue yung kanyang paa. Nagtataka yung babae, ano yung liwanag na yon na nanggagaling dun sa paa ng gwapong lalaki? At dito po nagsalita si St. John Marie Vianney, tong santo, ang sabi niya, dapat magpasalamat ka kasi nung araw na yon, niligtas ka ng Diyos sa kasamaan at kapahamakan. Dahil yung gwapong lalaking yun ay ang demonyo na nagkatawang tao. At nakikipagsayaw siya sa mga babaeng makasalanan. Ang tanging dahilan daw po bakit iniwasan itong dalaga, hindi siya nilapitan ng demonyo, ay dahil may suot-suot siyang brown scapular, ang skapularyo ng ating mahal na ina na nagpakita sa bundok ng Carmelo. At sabi po ng isang exorcist na pare, si Father Chad Rappinger, isa daw po sa mga pinakakinamumuhian at iniiwasan ng demonyo ng masamang espiritu ay yung mga taong may sinusuot na brown scapular. Kapag daw po nag-e-exorcise sila o nagpapalabas ng demonyo sa mga inaalihan nito o mga sinasaniban, ang una daw pong inaalis nitong demonyo ng tao ay yung pinapasuot nilang brown scapular. Kapag pinasuotan ng brown scapular, yung taong sinaniban ng demonyo, nararamdaman daw nila na parang sinusunog yung kanilang leeg. Sabi po kasi ng ating mahal na ina, si Maria, no nagpakita po siya kay Saint Simon Stock sa bundok ng Carmel, that whoever wears this scapular devoutly and perseveringly shall be given a sign of salvation, a pledge of peace, and a protection from danger. Pero, para po maging mabisa ang skapularyo na suot natin, dapat meron pa tayong dalawang gawin. Ang una ay dapat palagi tayong magrosaryo. At pangalawa, kailangan tayong magsisi sa ating mga kasalanan, tayo'y mangumpisal sa Diyos. One of the best partner of the scapular is praying the Holy Rosary. Wala pong bisa ang skapularyo at ang rosaryo kung hindi tayo nagdadasal sa Diyos. Amen? Hindi lang po palamuti o dekorasyon ang skapularyo at ang rosaryo. Kapag sinusuot mo ang skapularyo, pag nagdadasal ka ng rosaryo, ito po ay isang tanda ng malalim na paniniwala mo, pananalig at pananampalataya sa Diyos. Isang dahilan bakit hindi nananalangin ang tao ay dahil sa kanyang kataasan ng loob. Prayerlessness starts with pride. You think you are better than God. That is why you do not pray. When you pray, you show your deep trust to God. Kaya nga, pag ikaw ay nakasuot ng skapularyo, pag nananalangin ka ng rosaryo, pinapakita mong yung pagpapakumbaba, pananalig sa Diyos,
diyan ka mas binabasbasan at pinagpapala ng may kapal. Amen? But second, we must repent so that we can also receive God's protection. Wala din pong kwenta ang skapularyo kung patuloy ka pa rin sa iyong pagkakasala. Tanda po ang skapularyo ng ating pagnanais na maging mabuti at tapat. Harinawa, yung iba po sa inyong nakasuot na ng brown scapular. Huwag gawing anting-anting ito. Tandaan niyo po ito. Kahit na magsuot ka ng skapularyo, kung naman nagmamaneho kang nakainom o lasing, mababangga at mababangga ka pa rin. Di po ba? Kahit na magskapularyo ka, kung naman manginginom ka, nagbibisyo ka, may tsansa na magkakasakit ka, magkakakanser ka. Di po ba? Kahit na magsuot ka ng skapularyo, at kung mambababae ka lang, sisirain mo lang yung kapayapaan, yung tuwa, yung pagmamahalan niyo sa inyong pamilya. Mga kapatid, hindi ka nililigtas ng skapularyo sa bunga ng iyong kasalanan. Pag nagkasala ka, ihanda mo sarili mo dun sa epekto ng pagkakamali mo. Ang dami po dyan, kalalaking tao, kala mo matapang. Pero pag dumadaan na sila dun sa epekto ng kanilang kasalanan, makikita mo, humahagulgul, babalik, lumalakad na kaluhod, papunta sa Diyos. Kung talagang pinipili mong magkasala, ihanda mong sarili mo sa pagdurusa. Hindi aalisin ng skapularyo yung parusa na nakatapat sa iyo dahil pinili mo magkamali. Amen? Pero kung gusto mong maawa ang Diyos sa iyo, kailangan kang magpakumbaba, magsisi, at maging tapat muli sa Kanya. Amen? Ang skapularyo ay tulong para maiwasan natin na tayo ay mahulog sa tukso ng demonyo. Pero walang magagawa ang Diyos kung ikaw mismo nilalapit mo ang sarili mo sa tukso ng demonyo. Amen? Ang skapularyo ay paalaala na dapat tayong palaging magdasal, magpatulong kay Maria. Ang skapularyo ay isang simbolo na palagi nating kasama ang Diyos. Sa banal na misa pong ito, muli tayo magpasalamat sa Diyos sa proteksyon at pinagkakalob niya sa atin. Kahit na alam naman natin hindi tayo karapat-dapat, napakarami nating pagkakamali. Pero walang sawa siyang nagbibigay sa atin ng kanyang grasya. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Sana wag nating sayangin ang biyaya ng Diyos. Amen? Pasalamat din po tayo sa ating mahal na ina sa kanyang pagdarasal para sa atin. Suotin niyo po ang skapularyo na may pananampalataya. Hindi pagyayabang na porket ba suot-suot mo yan kahit na magkasala ka, hindi ka na makakaranas ng masama sa iyong buhay. Kapatid, kung nagkakasala ka, pinipili mong lumayo sa Diyos. Ang talagang pinipili mo, kamatayan. Amen? Kapag sinusuot mo ang skapularyo ng Mahal na Birhen Maria, isang tanda na pinipili mong mas mapalapit pa sa Diyos, maging mas kawangis pa ng may kapal na gumawa sa iyo. Magdasal po tayo na tayo ay malayo sa lahat ng masama, na tayo ay pagkalooban ng lakas ng Diyos para pagpatuloy natin ang misyon natin dito sa mundo. Kaya sabihin natin, Mahal na Ina, Maria, nagpakita sa bundok ng Carmel. Ipanalangin mo kami, ilapit mo kami sa iyong anak si Jesus, ang aming buhay, ang aming lakas. Amen. Tumayo po tayo. Binunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos. Nagpapahayag sa kanyang pag-ibig sa mga maliliit at mabababang loob. Dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangailangan na may buong pananalig sa kanyang mapagmahal na kalinga. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway, bigyan ng higit na pansin ang mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan
ng pinakamahirap na mamamayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa kababaang loob na pinakita sa amin ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin ngayon mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Pamanaming lumikha sa paggunita namin sa Mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng mga kapunuan upang kami ay maging handog na kinalulugod mo kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mo ang pinagpala, maging ina ni Jesucristo, ang Mahal na Birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang Mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin. Kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapantin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Piring Maria, dala sa umaga, noon pa man ay itinangi ka. Ang iyong liwanag ang takdang lulubig kay Satanas, tao'y ililigtas. Iyong tunghat kaming nananampitan, at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo'y iginagalang namin mahina't makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan, Birhen Maria, kami tulungan. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po pinapaalala ko sa inyo, ang skapularyo po ay hindi anting-anting. Ito po ay sakramental. Ang ibig sabihin po ng sakramental ay pinapahintulot po ng ating simbahan na ang gamit na ito ay basbasan para makatulong sa pagpapalalim ng ating pananampalataya, tulong pa sa ating buhay pagpapakabanal. Hindi po ibig sabihin pag nakasuot ka na ng skapularyo ay may permiso ka na, gawin mo na yung gusto mo, okay lang na magkasala. Hindi po ganun ang gamit ng skapularyo. Pag ikaw ay nagsusot ng skapularyo, ibig sabihin dapat mas nilalayo ka pa niyan sa tukso at sa masama. Mali pong pagkagamit nyo sa skapularyo kung ginagamit nyo po yan para pagpatuloy nyo lang yung masama na inyong nakasanayan. Mas malala po ang parusa nyo nun. Kasi alam mo na nga mali, ginagawa mo pa. Hindi po ba? Kaya nga po, muli tayo ay magpatulong sa ating mahal na ina kung man naisip natin, maramdaman natin na may mali tayong ginagawa, tayo'y magpakumbaba, magbalik loob sa Diyos. Dahil hindi tayo magiging payapa sa buhay pagkakasala. Ang nararamdaman mo pag ikaw ay gumagawa ng kasalanan, sarap. Pero hindi naman lahat ng sarap ay magbibigay sa iyo ng kabutihan. Not all pleasure is good. Tandaan mo kapatid, may kaluluwa ka pa rin. Harinawa, tulungan tayo ng ating mahal na ina na nagpakita dun sa bundok ng Carmelo na alagaan natin mabuti ang kaluluwang ito para pag tayo ay humarap sa Diyos kahit na paano ay hindi tayo mahiya. Maging karapat-dapat tayo sa tulong na kanyang grasya na kamtan natin ang buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.